face dito sa TV5. Bakit kaya nasabi ni Ate May na parang ang dating ay... Ano ba ang tawag doon? Parang pinagdidiskitahan nila si Christina. Ganun Yun ba na yun? po eh. At saka talaga hindi naman siya mabaho. Oh. Talagang sa loob ng 1 ligo, 2 beses sa maliligo. Ngayon ang problema, hindi naman sila nangangamoy. Bakit kailangan nilang ipagsabi sa mga kapitbahay, mga tao, nagsusugal sila. Nagsasabi, uy, amoy, maling aso. Amoy puto, Tapos amoy... ang init-init pa Hininga, ngayon, ang baho ng hininga. Ano ba talaga ang gusto nila? Ibabae din naman sila, kailangan sila mahiya. Sinulsul pa lang nila. Ay, babae rin sila, kailangan din na may mukha din sila pag... Hindi kaya't dapat tanggapin nyo na kapag ang isang tao sinabihan nyo na ng ganito, hindi na nakinig, edi tapos na. Huwag nyo na problemahin yung problema niya dahil nagkakalinya-ling kayo sa mukha. Pinoproblema nyo hindi niya pagligo. Eh kung ayaw niya maligo, wala kayong magagawa. Hindi naman nga po Bakit ba? Gaano ba kayo naaapektuhan sa hindi niya pagligo? Halos lahat din naman po sa amin. Naaamoy siya. Pero paano nga, Tess, kung talagang ayaw niyang maligo at yun ang paniniwala niya? Bakit niyo pinoproblema ang hindi niyo naman dapat problemahin? Yun ang tanong ko. Wala. So anong kasagutan niyo doon? Bakit niyo kinukonsume ang sarili ninyo sa hindi niya pagpaligo? Naapektuhan ba kayo? Hindi naman po kami as in sa nakukonsume. Pag naamoy siya. O di wag niyo na lang amuyin. Maglagay Hindi kayo po ng pwede hindi maaamoy sa kasi- ilong. Para hindi niyo maamoy. Siyempre, minsan masusuka ka o mahihilo ka pag naamoy mo siya. Minsan naman kasi, pag naaamoy, nakakaalis na lang, di ba? Oy, sandali naman. Pag may lagnat ako, minsan 3 araw hindi ako naliligo. Hindi naman yun amoy na nakakasuka. Ay, sa kanya nga po. Kalokohan na naman Ha? ko, baboy. Hindi kaya wala lang kayong mga bagay na ginagawang kapaki-pakinabang, kaya ang nagagawa nyo ay pansinin ang bawat isa? Abay, ako naman inaaawa sa inyo dahil wala kayong ibang pinagkakaabalahan kundi pag-usapan ang ibang tao at kung anong mali sa taong yon. Wala ba kayong ibang mas mahalagang bagay na gawin? Magtinda ng banana Q o magtuhog o maglaba o ano? Pag ako naman po kasi, bago Lagi ako lumabas tumulong dun sa kaibigan ko. Kaya nga po, andun ako lagi sa dating inalisan namin. Ikaw, Cherry, anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? Mag-alaga ng anak. No. Ikaw, Tess? Mag-alaga po ng baby. Oh, so sa mga oras na hindi kayo nag-aalaga, anong ginagawa nyo? Naglilinis po, naglalaba. Siguro mga kapatid, oras na para klaruhin din at medyo mapaliwanagan ang ating mga bisita sa kanilang mga maling paniniwala o kakaibang pananiwala o pamamaraan ng pagharap sa ganitong klaseng mga problema. At tanging trio tagapayo lang po ang makakatulong sa kanila. Karaniwan, meron iba doon umaabot sa punto na hindi napapansin hanggang 1 taon nang hindi naliligo. Tapos talagang nagkukulong kasi meron talagang naging problema. Kaya ako iniisip ko, hindi siya yung siya dahilan ng ganito. Alam ko may problema iba. Kaya nga, imbes na maging exclusive kayo, maging bukas sana konti para pwede rin yung mahirap yung pag-exclusive. Ay, hindi kasama namin yan kasi naging sarado kayo. Since 2005, magkakakilala sila. Bakit all of a sudden ngayon lang yung complaint ng mabaho? So parang napaka-imposible na yun ang immediate complaint. Meron mga ibang issues kasi na concern before na 2 years ago nagkaaway na sila eh. Attorney Ben, dun po sa naging pag-uusap ninyo, may mga bagay pa ho ba kayong nadiskubre o nalaman mula sa ating mga bisita? Kanina pong kausap ko si Cherry Tiangami. Palibasa nga po siya ang naunang pumasok dito at nagreklamo tungkol sa kalagayan ni Christina, ay tinanong ko si Cherry, bilang ikaw, Cherry, ay nagre-reklamo, ano ba talaga ang layunin mo at ikaw ay pumarito sa face-to-face? Mukhang may mas malalim na dahilan at masasabing naging baho talaga ng pagsasamahan ng magkaibigan na ito. At yon ay yung kanilang layunin noon na sila ay mag-put up ng negosyo na hindi ito natuloy. Alam mo, Cherry, wag naman sanang maging ganon ang isip mo.
Kung meron man kayong hindi naging pagkakaunawaan itong kaibigan mo, ay huwag dumating sa personalin mo siya. Bilang pakikipagkapwa-tao natin sa ating kapwa, huwag natin pabayaan na kung meron man tayong may mga bagay na hindi natin natupad dahil nga sa mga pangyayari, huwag nating gantihan ang ating kapwa na sila ay ilugmok sa pamamagitan ng mga paninira. Tandaan natin, bawat tao napakahalaga sa kanya, ang kanyang dangal, napakahalaga ang dignidad ng isang tao na hindi dapat basta-basta na lamang itong niyuyurakan. So sana maintindihan nyo ito at pagkatapos ng programang ito ay magkabati-bati na kayo. Yun lamang. Gusto ko lamang pong i-explain kung ano yung nangyayari dito kay Christina. No? Kasi 2005, pagkatapos ng kanyang pangalawang pagsilang, na-motivated talaga si Christina. Driven siya, goal-driven na tinatawag na meron kang gustong mangyari sa buhay mo kasi dalawa na yung anak mo. So nag-isip siya. Actually, siyang preparado na siya na mag-Japan, lahat. Ayos ang papeles niya. Ganun. Ang nangyari, shattered dreams dahil ayaw ng asawa. Magmula nung inayaw ng asawa, eto na. Parang ito yung kagaya ng sinasabi natin nga kanina na a form of rebellion dahil wala eh. So it came to a point na naging kinatamaran na rin niya. Sabi ko, paano mawawala yan? Ma'am, hindi na po ako kasi meron na naman po akong ambisyon ngayon at maayos na po yata. Baka pwede ho ako mag-DH ngayon dahil may mag-aayos ng papeles ko. Sabi ko, di gawin mo. Sabi ko, pumayag ba yung asawa mo? Kasi kung papayag, alam mo, gusto mong mapaayos at mapabuti ang pamilya mo, makakatulong sa iyo yun at mawawala yung ganyang problema. At siguro mas maiintindihan nyo, may mga tao talaga na kaya nagagawa yun, hindi sa kadahilanan na ayaw nila, pero merong nangyayari sa kanila na hindi nyo lang maintindihan. Sana maunawaan nyo siya. Yun lang. Ang katawan po ng tao ay templo ng Panginoon o kung saan nananahan ng Diyos. Ibig sabihin kapag malinis, ang pangangatawan ay nananahan ng Diyos. Dahil ang kalinisan na hindi lang po sa panlabas. Nakasaad din sa ating kasulatan na hindi nakapagpaparumi ang anumang pumapasok sa tao. Anong nakapagpaparumi sa isang tao? Yung lumalabas mula sa kanyang kalooban. Katulad ng lumabas sa inyong mga bibig na panghuhusga dito kay Christina, iyan po ang nakapagpaparumi sa tao. Kung sinasabi niyo mas marumi, mas mabaho itong si Christina, yung pala yung lumalabas sa mga bibig niyo, ayan pong nakapagbababaho at hindi po nakapagpapalinis ng tao. So sana naman ay isipin natin, tayo po ay magmalinis sa harap ng Diyos. Alisin na o tanggalin na itong mga hidwaan niyo, galit nyo at paghuhusga sa kapwa. Bagkus tulungan nyo ang isa't isa upang kayo'y maging magkaibigan muli. Salamat po. Thank you po sa ating trio tagapayo. At alam mo, Christina, nais ka talaga naming matulungan. Kung kaya't dahil dun sa mga natuklasan naming mga bagay-bagay, siguro tama lang na isang eksperto ang makapagpaliwanag sa'yo. Pagdating dun sa personal hygiene, kung ano ba yung mga dapat at hindi mo